Napakasaya ko nga ngayong araw guys kasi uumpisa na yung renovation dun sa pinaglalaruan ko ng 1v1. Namili na rin kami ng mga materyales para sa pangunahing pangangailangan. Bali dito nga pala namin nilagay sa tricycle ni Papa kasi kung sa motor ko lang na single hindi kaya. Sinimulan namin tong paggagawa 7 AM ng umaga. Tignan nyo, medyo madilim-dilim pa. Panis pa ang laway ko at medyo babaho ang ininga. Ang unang nilabas dito ay yung lagayan ng gagamba. Tapos ang sinunod itong 2 sako ng harina. Pinagsabay itong ibuhos ni Kuya. Tapos hinaluan ng lupang galing sa Africa. Gumawa siya ng malaking bilog sa parteng gitna. Binuhusan ng tubig para maging bulkan ang itsura. After nun guys, hinalo-halo niya to ng pinong-pino. Pinagsunod-sunod yung sementong yari sa bato. Noong una guys, hindi ko ma-imagine kung ano bang binabalak ni Kuyang gawin. Napagtanto ko, bawal pala dito ang mainipin. Bali guys, ang gagawin muna ni Kuya papantayin niya tong sahig. Kasi pag nag-1v1 hindi pantayan kumbaga nadudulas yung mga kalaban ko. Baka gawin nilang reason kapag nadulas sila. Aalisin ko muna guys kasi baka malagyan ng semento Mahal pa naman ang paggawa ko nito. Dahan-dahan kong iningatan at inalis tong tarpaulin ko guys. Bawal kasi tong magasgasan kaya tinapon ko sa tamang basurahan. Sana guys itong paggagawa hindi matagalan. Tingin mo mga ilang araw matatapos to? Mga ano yan, 1 linggo yan. Sigurado marami nang nag-aawang sa'yo, bro. Marami na nang po mag-ano dito. Ano pa yun? Bali guys, ang susunod na gagawin ni Kuya lalagyan niya na ng semento yung mga bato para magpantay na yung sahig. Ilang minuto nga lang yung lumipas at ganito na yung naging resulta. Naging pantay na at lalong gumaganda. Syempre pinakinis pa guys para lalong pumatag. After nun, pinamerienda ko muna si Kuya baka magkakabag. Nagpahinga muna kami habang ang oras ay maluwag. At ayun na nga guys, after ng ilang minuto namin pahinga, balik ulit sa trabaho. So ayun, napantay na nga ng husto. Pero meron akong gustong ipabago. Bali guys, tapos na yung semento itong mga to. So nabitin ako kasi nilagyan siya ng space. May space pa siya konti. Tinan mo. So, pabili pa ako ng semento para full na siya. Nasunod na lahat ng mga sinabi ko guys. Tingnan nyo naman, masarap na sa mata. Susunod kong ipapakabit dyan, upuan at lamesa na dihila. Nakaka-excite diba? Tapos dadagdagan ko pa ng tarpaulin na napakahaba. Baka check yan. Ito na nga yung pinaka-aantay ko guys, yung matapos tong customized table na pinapagawa ko dito sa amin. May bago kasi akong naisip, yun ay ang palutangin sa hangin. Sa tingin nyo, kayang gawin ni Kuya yung gusto ko? Feeling ko oo, walang imposible kapag determinado. Kaso nga lang guys, mukhang nahihirapan si Kuya ng husto. Sino ba naman kasing tao ang kayang magpalutang ng lamesa na may 3 metro? Pero bago yun, ang una muna namin ginawa ay etong patungan niya. Ito ang magsisilbing pangtiklop kapag ang table ay ibababa. Medyo napaisip ng malalim tong manggagawa. Wari ko'y kanya pang tinatansya. Bawat sulok binigyan ng sukat at parihaba. Mahirap na baka kapag natapos mas maiksi yung isa. Halos lahat ng kabataan dito guys excited nang makita yung kalalabasan nito. Nakabisikleta man o motorsiklo. Jake, tara, laro tayo 1v1. Napagawa ko pa sayang. Larong-laro na sana ako pagtapos lang. Sige, tayo ka dito. Sige. Guys, di pa natatapos pero may mga nag-aamon na. Winelding na rin ni Kuya dito yung bawat gilid. Nakadikit na parang tinahinang sinulid. Napakaangas guys kasi natitiklop siya na gano'n First time ko magpagawa ng ganito guys kaya labis akong namamangha. Paano nga Kuya? Smooth. Angas. After nga nun guys, sabay-sabay nating tingnan kung ano ba yung magiging resulta nitong aking pinapagawang upuan at lamesa. Bali sample pa lang yan guys hindi pa yun yung pinaka-resulta. Isasagad kasi yan dun sa kulay pader na blue para kapag nag-1v1 makasandal yung mga likod-likod nyo. Tinanong na nga rin pala ako dito kung ano daw ba ang gusto ko, patalikod o patayo. Ang sagot ko sa kanya, miss ko na si Nana de Coco. Hindi ko kasi siya nakakasama halos 2 linggo. Nung hinatid ko siya sa sakayan, ang aking luha ay halos tumulo. Gusto ko na uli siyang makasama. Pakiramdam ko ako'y labis na nangungulila. Mahirap din pala kapag magkalayo kayo ng distansya ng iyong asawa. Para bang may kulang at tutuli sa tenga. Pero di bali na guys, habang wala siya, ibubuhos ko na lang muna ng lahat ng aking attention dito sa pinapagawa ko sa 1v1. Malapit na rin naman tong matapos, tiyak kanyang magugustuhan. Pangarap niya kasi ako mapanood dito habang nakikipagbakbakan. Kaya tiyak kapag dating niya, surpresa ang aking daladala. Parang hinatay yung gagawin pinakalamesa guys, yung mahaba. Ito na nga ba yung sinasabi ko? Boss, laban sana itong 5. Pero okay lang ba? Silong gamit ko. Silong? Opo. Paano ako? Ano gagamitin ko?
Moscow. Guys, paulit-ulit ko namang sinasabi sa inyo, hindi nga ubra yung MM sa mga fighter. Tapos zilong pa, napakahirap. Tingnan nyo naman, tinitipihan na lang ako. Pakiusap, wag na lang kayong dumayo kung ang gagamitin nyo lang fighter na hero. Mabuti na lang kanyo na iraraos ko pa rin kahit na papaano. Pero napipitas ko lang ata siya kapag nasa loob ako ng tore ko. Feeling ko simula nung nakita nilang nagzilong si Daxma, uulit-ulitin na nilang gamitin sa akin to. Subalit pangungunahan ko na kayo, eto na yung huling beses na lalaban ako sa fighter na hero. Grabe, pati talaga. Pang marksman to marksman lang kasi talaga ako guys. Tignan nyo naman anong ibubuga ko sa ganyan. Sa ilang sundot niya lang meron na akong kalalagyan. Sa puntong ito meron na akong winchalan. Buong akala ko kaya ko nang makipagsabayin sa kanya. Pero nainis ako kasi tinipian niya muna ako bago niya ako burahin sa mapa. Balak ko muna sanang mag-red lap para kahit papano maka-item ako. Bigla na namang nandito. Wala na akong ibang naging no choice kundi sumabay. Buti na lang naisandal ko siya sa red lap. Hanggang sa makabuo ako ng immortality guys, pero hindi ko muna pinapakita sa kanya. Tsaka ako pinindot nung tumakbo na siya. Medyo nakuha ko ng momentum sa pagkakataong ito. Inultihan ko yung blue blob kasi alam kong nandyan lang siya sa damo. Ang nasa isip ko dito, papalag na siya. Ngunit nung paglapit ko, umatras ba naman bigla? Syempre, ang nasa isip ko, natakot na siya sa akin kaya't sinubukan ko siyang habulin. Kapag ganito guys, dapat arelto kayo kasi bubulaga na lang yan ng kusa. Ngayon ko lang napagtanto na kapag si Moscube ay nakaimo, ang kalaban ay tatakbo. Hindi ko na siya dyan sinundan guys, sapat nang malaman niya na hindi ko siya aatrasan. Bale, ito na nga pala yung build ko sa loob ng 17 segundo. Total, cooldown pa naman yung winchalan ko. Pinalitan ko na ito ng malefic gun. Bigla siyang nanlambot at makukuha ko pa siya diyang mabigyan. Ramdam niya na yung pagiging seryoso ko, kaya kung mapapansin nyo, napaayos na siya dyan ng pagkakaupo. Magugulat kayo guys sa huling last build ko. Nagbuo ba naman ako dito ng winter melon? Naku po, panigurado mapapakape siya ngayon. Nga pala guys, kung babalakin yung dumayo dito sa amin, marksman to marksman na lang ang aking kakalabanin. Pero tinitiyak ko kapag ako'y inyong natalo sa MM to MM, meron akong regalo para sa inyo. Kapag fighter kasi yung gamit nyo guys, hirap na hirap ako. Kita nyo naman sa mga nakaraan kong video. Baka check yan. Sa mga gusto nga palang lumaban sa akin guys, dayuin nyo na lang ako dito sa General Trias Cavite o kaya naman sabihin nyo sa akin kung taga saan kayo. Ako na mismo ang tutungo papunta sa inyo. At ayun na nga, hindi pinalad yung zilong user for today's video. Nagawa ko siyang talunin kahit nung Elri ako'y nakawawa rin. Nakailang cookies ka sa akin, Bad? Kahit bigata skin sa ano. Ay, kritik kayo rin. Tayo pa lang yung kaya. Grabe tong dumayo na to guys, talagang sumadya pa dito kagabi ng alas 9. Matutulog na sana ako eh. Itik. Naghanap sa'yo dito kanina pa. Idol, pasensya sa labala. Gusto nilang kita hamunin sa 1v1. Tignan natin kung tatagos ka sa akin. Okay. Umabot na sa 2,000 pesos kung sinong mananalo sa akin. Ako si Kyle, Top Philippines Mia. Siguradong talo ka na. Paniwalang-paniwala akong top Philippines siya guys, kaya nung Elri pa lang grenade ko na siya. Malakas ang loob porque ang gamit niya ay Mia. Ang hindi niya alam, lugi yan sa akin sa una. Halos mapakamot na lang sa ulo yung nanonood sa kanya. Halatang halata ang pagkadismaya. Pinapatagos ko lang yung sibat ko sa mga minions para mabawasan yung HP niya. Kapag alam kong lugi na siya, doon ako aarangkada. Saktong-sakto kasi dumikit siya sa bato, kaso bigla siyang nawala. Buti nakachamba ako sa hula. Pati ako napapangiti sa mga ganong galawan ko eh. Kumbaga bilib na bilib ako sa aking saliri. Ang mali niya lang kasi guys, ang hilig niya makipagsabayan sa akin kahit alam niyang lugi pa siya. Katulad na lamang na nangyari dito, masyado siyang nakukumpiyansa na ako'y kanyang kayang-kaya. Okay naman sana yung pagka-ulti niya dito, kaso nga lang dumikit na naman siya sa bato. Natipihan ko muna tuloy bago siya mawala sa mundo. Kahit sino mapapakamot sa ulo. Naramdaman ko nagbo-blue blop siya dito guys, kaya pinatagos ko na lang. Medyo nagpipigil lang ako ng tawa, baka mainis siya sa akin. Kung maingay lang to, kanina ko pa nagawang asarin. Sayang, nabigyan din ako dyan. Pinapasok ko na sa tore, ayaw na kasing lumabas eh. Kahit naririnig kong tinuturuan na siya nung katabi niya, hinahayaan ko na lang. Pero dapat bawal yun guys kapag dumadayo kayo ng 1v1. Kita nyo ko, patas kong lumaban. Kahit top global pa yung iharap nyo sa akin, hindi ko yan aatrasan. Mas lalo lang ininda yung lakas ko nung ginalingan ko lalo. Yalbad ka muna. Takbo sa tore. Si Yalbad ka muna par. Si Yalbad. Satak. Uy! Napasok na ako.
nadali. Ay! Kasi ayaw umalis Ang eh. sakit! Na yun. Ayaw umalis, sabi ko umalis ka, wala na. Oh, yan na. Alis ka dyan, yung clear to you, clear. Hindi, patay na. Ay! Naku po, ayun na, nag-build na. Build na siyang immortality. Sige. Ayan, sir. Ay, GG. GG. Labo, nagkakay. Sana. Sayang, 2,000. G. As. Guys, sa mga gusto makalaban ako, dayuin nyo ako dito or sabihin nyo sa akin kung taga saan kayo. Ako mismo dadayo sa inyo.